Matapos ang ilang araw ng pagpapahinga at pagpapalubog sa kagandahan ng Montserrat Island, natagpuan ko ang isang kaakit-akit na lugar na tinatawag na Hilltop Coffee House. Dito, kasama ang aking gabay na si Sunny, kasama ang host ng cafe, ay nagbahagi ng kahangahangang kaalaman tungkol sa isa sa mga pinakasikat na gusali sa isla. Sa kasalukuyan, mayroong isang recording studio na tinatawag na Air Studios. Sa aking pagkakagulat, nalaman ko na ang dating maunlad na recording studio ay ngayon ay nakatiwangwang na. Ngunit ang mga pader nito ay nagpapatuloy pa rin ng mga tunog mula sa mga alamat na artista tulad ni na Paul McCartney, Elton John, Rolling Stones at ang aking paborito, Michael Jackson. Naintriga sa mga kwentong ito, agad kong itinakda na tuklasin ang Air Studios sa aking sarili. Habang lumulubog ang araw, tinapos ko ang isang perpektong araw sa beach at nag-enjoy ng isang masarap na hapunan na alam kung ano ang magiging misyon ko kapag dumating na ang umaga. Ito ang itsura sa labas ng aking Airbnb. Meron akong mga iguana. Santo Dios. Unang beses ko silang nakitang ganito kalapit ng harapan. Okay, kaya kakarating lang namin sa Air Studios. Lalaki, ginagawa ko ito. Sa loob ng maraming taon, maganda. Noong 1979, nabighani sa natatanging ganda ng Montserrat, si Sir George Martin, ang alamat na producer, kilala sa kanyang trabaho kasama ang The Beatles, ay nagtatag ng Air Studios Montserrat. Ang idili-kong santuwaryong ito ay nagbibigay sa mga artist ng pagkakataong makatakas sa mga presyon ng kasikatan na pinapayagan silang malubog sa kanilang sining sa mapayapang kapaligiran ng isla. Si Michael Jackson, yung hari ng pop, ay isa sa mga kilalang musikerong naakit sa Caribbean Haven. Naguha ng aliw at inspirasyon, binisita ni Jackson ang Montserrat, natagpuan ang kaginhawaan sa walang tigil na spotlight ng kanyang pribadong isla na pangbakasyonan. Kahit nakaunti lang ang mga detalye ng kanyang panahon sa isla, ang kanyang presensya ay nagdagdag sa istoryadong pamana at lihim ng Air Studios. Ang Montserrat ay naging pinagmumulan ng maraming iconic na album. Ang pulisya ay nag-record ng mga multo sa makina at synchronicity sa loob ng kanyang mga pader. Habang ang Dire Straits ay gumawa ng kanilang walang kamatayang mga kapatid sa armas, iba pang mga alamat kabilang si Elton John, Paul McCartney at ang Rolling Stones ay nag-iwan din ng kanilang marka, lumilikha ng musika na patuloy na umaabot sa iba't ibang henerasyon. Gayunpaman, ang paraiso ay magtatapos din. Noong 1979, winasak ng bagyong Hugo ang Montserrat at nagdulot ng malubhang pinsala sa studio. Noong 1995, sumabog ang bulkang Surfrider Hills. Inilibing ang malaking bahagi ng isla at mga natirang bahagi ng Air Studio sa mga layer ng abo. Kahit kumupas na ang mga himig, nananatili ang diwa ng musikang nilikha, nagpapakita sa mga puso ng mga taong naaalala ang gintong panahon nito. Meron akong buong still water pool. Iyon ay maganda. Parang papasok at labas, pare. Tingnan mo kung gaano kasagana ang tubig. Oo, talagang sagana ito. May nakikita akong mga botete na lumalangoy doon. Hindi ako makapaniwala na dati ritong pumupunta ang mga alamat para mag-record ng musika. Ito ay isang kawili-wiling lugar. Liblib at tahimik ang lugar. May magandang pool para lumangoy. Inaasahan na malapit ito sa beach o may mas magandang tanawin. Hindi mo makikita ang pinakamagandang tanawin dito. Hindi ako makapaniwala na tulad ni na Paul McCartney at Stevie Wonder ay malamang na lumalangoy lang doon. Ang buong studio na ito ay sinimulan ni George Martin, ang producer ng The Beatles. At palagay ko nagpasya siyang magtayo ng studio dito isang araw matapos magbakasyon dito sa isla, sa Montserrat. Labis niyang nagustuhan ito na naisip niyang magtayo ng sariling studio sa lugar.
Sure, at sa kanyang isa studio ay nasa London, ito ay parang isa sa pinakamahusay na mga studio kailanman. Meron itong lahat ng pinakamahusay na teknolohiya, lahat ng pinakabagong kagamitan na maaari mong maisip. At ang studio na direktang nasa likod ko ay ganap na katulad nito. Merong parehong pinakabagong teknolohiya, kagamitan at ito ang pinakamahusay na studio na itinayo sa isla. Sabi ng mga tao sa isla, binisita rin ito ni Michael Jackson pero walang record na nagpapatunay na nagre-record siya ng musika dito. Pumasok na tayo sa isa sa mga gusali. Grabe, ano sa palagay mo ang parte na ito? Palagay ko rito sila nagre-record, di ba? Mukha itong higit na parang isang silid na panglibangan. Pwedeng ganun nga. O baka pwede silang mag-record dito, pero sa tingin ko ay masyado itong malaki. Ako'y masiisip na maging parang maliit na studio sila, may pang soundproof, pero tingnan mo ito ay dating parang stereo system. Sa tingin ko ang recording studio ay nandito. Sa ganitong paraan, mas may sense ito. Sa katunayan, maaari mong sabihin dahil sa lahat ng mga kagamitan na pang-electrical sa paligid. Siguro may maraming kagamitan sila para sa musika. Tingnan mo, nandito ang lahat ng control para sa ilaw. May mga label pa sila sa bawat puting switch ng ilaw sa tabi ng pinto ng studio. Nakalagay pa nga ang pangalan ng studio na Studio Track Control Room. At ikaw pa na nga ang makakapagpalit ng mga kulay para sa iba't ibang ilaw. Pero grabe, sobrang amoy amag na. Ngayon lasa ko pa nga sa bibig ko. Sana hindi totoo, yun, sana naglalaro lang ang isip ko pero ang kwartong ito ay ganap na nasira. Mga kaibigan, posibleng mapanganib tumawid dito dahil sa tubig na tumutulong mula sa kisame. Mayroon kwarto doon pero hindi ako sigurado. Hindi ito mukhang masyadong mahalaga. Diyos ko, makikita mo mayroong sobrang daming pugad ng mga bubuyog. Ito ay nasa loob dito, ito'y walang laman. Okay, mukhang maaari talaga tayong makarating sa tuktok mula dito kung patuloy tayong maglalakad. Mukhang ang hagdanan na ito ay medyo nabarahan lang ako ay umakyat doon. Diyos ko, oo, hindi tayo maglalakad. Malapit doon ang sahig na kahoy ay nagkakabasag-basag pero sa tingin ko ito ay ligtas dahil ito ay gawa sa parang konkreto. Diyos ko, merong malaking iguana doon, no? Lalaki ay gumawa. Ginawa ba ako na sumakop sa kanyang teritoryo? Mananatili lang ako, medyo malayo sa taong iyon. O kaya ito siguro ang mga kwarto kung saan mananatili ang mga bisita. Baka ito ang mga silid tulugan ngayon, ito ay tahanan na lamang ng bagay na mukhang iguana. Baka hindi ito iguana. Makikita mo rin ang ilan sa mga ilaw ng studio dito. Itaas lang. Isipin mo guys, ito siguro ang iyong silid tulugan dito. Gigising ka lang. Buksan mo lang ang sliding door. Lumakad sa labas papunta sa balkonahing ito at makikita mo ang kamanghamanghang tanawin na direktang nasa harap mo. Grabe, tingnan mo ang sobrang paglago ng halaman ngayon. Ito ay parang lugar ng courtyard, kaya umalis na ang aking kaibigang iguana. Saan man doon sana ay ligtas at walang kapahamakan siya pero tingnan mo ito, magandang tanawin ng pool mula dito sa taas ikaw. May magandang maliit na fountain. Ganyan ang itsura nito mula sa unang palapag. May sign dyan bro. May maliliit na palaka dito na talon-talon lang dude. Bro, ako'y parang yung mga langaw na may maliliit na palaka na talon-talon lang. Nakita ko yung butiki kanina. Tila natutulog siya sa gilid ngayon. Kaya alis na kami ngayon. Nakapag-film ako ng halos lahat ng makikita doon sa Ayer Studios. Kahanga-hangang lugar. Isa sa pinakamagandang lugar dito sa Montserrat. Sige mga kaibigan, ito na ang susunod nating tuklasin malapit sa Richmond Hill. Ang Fox Bay ay kitas pakay ng salita na komunidad sa tabi ng beach kung saan naninirahan ang mga mayayamang tao. Titingnan natin ang ilan sa mga bahay at mansyon doon. Karamihan sa kanila ay sobrang laki, mas malaki kaysa sa mga nakita natin noong ibang araw kaya medyo na-excite ako dito. Kinukuha namin mga daan. So ito sinindi mo namin na wala kung ano ang itsura nito. Pero sa ngayon ay mabuti naman. Well, yun ay parang frame lang ng mansyon. Ngayon ibig kong sabihin, tingnan mo ang mansyon na yon, mukhang may sakit ho. O lahat ng mga mansyon na ito, pare-pareho silang may sariling unique na disenyo at arkitektura. Kaya mahal ko ang paggalugad dito. Narito ang isa pa, halos hindi mo makita ito sa kagubatan. Ngayon, may dahilan kung bakit ang mga mansyon na ito ay magiging mas malaki at iyon ay dahil sa super elite.
Dito sila mananatili. Maaari mong isipin ito tulad ng mga chief executive officer ng mga kumpanya, mananatili sila dito. Habang tulad lang ng regular na mga milyonaryo na nakatira sa Richmond Hill, makikita mo ang dagat ng direkta sa harap. Ang mga alon ay sumisigaw lamang. Marinig mo ang mga alon, no? Maganda yun ah. May mansyon na tumitingin sa tuktok ng burol na yon. Tudawan ng sinabi ko, pinili namin ang mga pinakamalaking mansyon dito na sa palagay namin ay pinakamahusay. Kung ito ay malaking mansyon, siguradong ang nakatira dito ay may pinakamaraming pera. Sa kapitbahayan, tama ba? Kaya iyon ang aking inaasahan at makikita natin mayroong masyadong maraming ibang gusali dito. Pero tulad ng nakita mo, madalas sila ay parang mga walang lamang kabibi lamang. Para hindi masayang ang oras, nais ko lang piliin ang pinakamahusay dito at halos makaladkad ako sa gagambang ito. Tingnan mo kung gaano ka-unique ang mga gagamba. Maraming unique na itsura ng mga gagamba. Sa islang ito na patuloy na ginagawa iyon. Oo, ayan ka na. Parang ako ay isang salamangkero na may hawak na tungkod. Parang naglalaban ka gamit ang espada ngayon. Ikaw ay isang salamangkero, Harry. Tay, anong meron kagagamba? Oh, Nagbibiro lang, may gagamba ka, kukunin ko. ano ito kaya? Pare, mukhang naging kotse ito dati. Heto yung makina. Paano ito nasira ng ganito? O yung bangka ba yan? Yun ay isang yate. Parang maliit, oo. Kaya siguro ang bangkang ito ay pag-aari ng ibang tao. Baka nakatira siya sa itaas ng burol mula sa atin kung saan tayo ngayon. At palagay ko nang nangyari ang pagguho ng lupa, ang abo ng pyroclastic, nang dumating ito, malamang na dinala ito at pagkatapos ay lumapag dito. Medyo nakakaloka dahil iisipin mo na baka kalahati nito ay nalibing pero hindi at mayroon na ngayong mga halaman na tumutubo sa loob at direktang katabi nito ay isang mansyon. Palagay ko pwede tayong tumingin sa loob at baka dinala rin dito ng aspalto ang kotse na ito. Nakakaloka. Makikita mo ang dashboard ng kotse. At ang manibela dito, nagtataka ako kung anong klase ng kotse ito. Sabi ng manibela ay isang Ford ito, kaya parang isang uri ng sasakyan ng Ford ito. Maganda rin yung mga upuan, mukhang parang mga upuan sa karera, baka isang sports car ito. Baka kahit isang Mustang, hindi ako sigurado at malamang na import ito mula sa Amerika, hindi lamang dahil ito'y isang Ford, kundi maaari mong sabihin sa pamamagitan din ng manibela, nasa kaliwang bahagi ito, malamang ito ang kanilang deck. Mayroon silang magandang maliit na upuan na bench. Malamang para masilayan ang tanawin at mag-relax, ang pinto dito ay tuluyan ng bumagsak. Isto ay dapat na radimulisang nabalaya ito na pribadong seksyon sa manisang punto ng oras. At ang mga nabintana ko ay malamang na may magandang tanawin ng karagatan. Suriin mo ito parang isang paalala, merong vision center ng Plymouth. Kaya ito'y lugar para sa pangangalaga ng mata. Oo, pero tungkol lang ito sa cool na petsa. Oo, ito ay isang mga postcard. Meron silang marami dito sa katunayan na ito ang kusina. Meron kang speaker doon. Ito ang isa sa mga kwarto. Ang kama ay kalahating nalilibing. Isa pang kwarto rin. At narito ang banyo. Grabe, tingnan mo yung tubig na nakatigil parang buong itim. Salamat. Grabe, hindi pa ako nakakita ng itim na tubig na nakatigil bago siguro itim. Dahil sa abo, malaki ang mansyon. Pero ngayon, medyo maliit na tingin ko na libing na ang buong unang palapag. At may isa pang section ng mansyon doon, baka kwarto ng bata. Nakikita ko ang isang teddy bear doon. Tiyak na may pamilya, tingnan mo ito. Stuffed bunny ito na medyo nagpapaalala sa akin ng Laulaubu. Hindi ko alam kung alam ninyo ang masadyo pero pampurang mailon ay talagang sikat ngayon. Mukhang maganda ito. Parang marmol or esmeralda to bro. Ano to? Pare. Ang ganda nito. Baka may halaga ito. Nanggaling ngayon?
May helicopter na lumipad sa ibabaw namin ngunit hindi ko na-capture sa tamang oras. Narinig ko. Sige, paparating na ngayon. Mukhang parang isang maliit na ibon ang naipit sa sanga ng tinik na ito at namatay dito. Sa anuman, ito ay humantong sa isang silid-tulugan. Mula sa nito mo ay mismong album ng larawan sa isang punto. Hindi makagawa ng anuman. Maaring isa ito sa pinakamagandang kwarto dito. Mayroon pa nga itong kasamang banyo doon. Sa tingin ko, isang babae ang tumitira sa kwartong ito. Okay mga kaibigan, Diyos ko, iyon ay mahabang lakbayin sa kagubatan pero talagang sulit dahil hindi makatotohanan ipapakita ko sa inyo ng mas detalyado. Sa itsura nito, mukhang isang Volkswagen Volvo GLA. Ito na sobrang kalawang at maraming parang abo ng bulkan sa ibabaw nito. Hindi ito nabubuksan. Sobrang kalawang na hindi mo na ito mabubuksan. Narito ang manibela. Ang dashboard ay buong buo pa rin at may kasamang upuang gawa sa balat. Sport edition pa saan man kami pumunta, mukhang bawat tao na nakatira dito ay may sports car. Tingnan natin ang likod. Mukhang pare-pareho ang likod ng mga kotse mula sa 800 at 900. Pwede ba nating buksan ang trunk? Hindi ka talaga nagtago ng kahit anong sobrang kakaiba. Simulan na natin ang pagpasok sa gusali. Kaya ito ang basement doon ng garahe, napakawalang laman dito. Pero sa kabilang banda, maraming bagay na maaring nakalibing. Ang lugar na ito is malamang was na malapit sa beach at magiging magandang tirahan. Ngayon sana may paraan para makapunta sa itaas mula dito o napakawalang laman. Sa ibaba na palapag, kailangan nating maglakad. Dito sa itaas para tuklasin ang unang palapag. Jesus. Grabe, wala talagang anuman. Lahat ay wasak na wasak. Pero astig pa rin na ipakita sa inyo mga ito. Maaaring gamitin mo ang iyong imahinasyon kung gaano karangya ang mansyon na ito. Bawat kisame ay bumagsak na. Pero hindi ako tatapak sa sahig dito dahil hindi ko alam kung ano ang aking haharapin. Ibig sabihin, makikita na ng mga tao kung saan ako nandoon. Ito ay medyo bitag kaya hindi ko talaga i-risk ito. Mayroon isang napakalumang makina ng pananahi ito. Ito raw ay literal na isang hardin. Sa dating kwartong ito palaging ako'y namamangha sa pagkakakita kung paano ang isang puno ay maaaring tumubo sa ilan sa mga bahay na ito. Kakarating ko lang dito, natagpuan ko ang isa pang daan. Siguro sa tingin ko ito'y patungo sa isa pang mansyon. Pero grabe, mas maraming tinik tulad ng palagi. Wow! Sasabihin ko, sana tingnan mo ang estatong ito, may malaking pader at pati ang gate may kandado rito. Pare, meron silang kahangahangang daanan ng sasakyan. Kailangan mong talon ito sa tingin ko. Hindi ko sa tingin. Parang lahat ay nakabakod. Talagang sa tingin ko kailangan mong talunin ito. Gusto mo bang makita ako na gumagawa ng aking mahikais sa dalawa? Wow! Salamat kina Steve, nakarating tayo dito. Tumarahil ang lugar kung saan nanirahan si Bruce Wayne. Maaari kang magparada ng 10 kotse dito. Mayroon siyang buong paradahan sa harap ng kanyang mansyon na malapit sa beach. Kahanga-hanga ang ilan sa pinakamagagandang mansyon sa tabi ng beach, kaya tayo pumunta dito upang suriin ito. Ang pasukan ng mansyong ito ay nakakaloka. Wow, oh my God. Sobrang kahanga-hanga ito mga kaibigan.
Kaya isang bagay na napansin ko ay may mga tabla sa pinto sa isang punto sa oras at may mga tabla sa mga bintana na nagpapakita na parang pagkatapos ng buong pagsabog nung 1,900 at 1,700, 1,900 at 1,700 sa buong huling dekada ng 1900. Malamang na umuwi ang mga tao para masigurong ligtas sila. Sa paglipas ng panahon, inangkinan ng kalikasan ng lugar at malapit na itong gumuho anumang sandali. Nakakaloka kung paano may isang puno na lumalago sa gitna ng lugar na ito ngayon. Mayroon itong 2 hagdanan. Napakaganda. Nagustuhan ko ang pagiging bukas ng layout. Diretso sa sentro, mayroon kang sobrang daming espasyo at hindi ito naaabala ng anumang pasilyo. Narito ang banyo. Katabi lang ito ng pangunahing pasukan, maaaring makita kung gaano ito kaganda at grandioso. Mayroon pa rin ang wallpaper at marble dito. Diyos ko, parang papasok ako sa kanilang munting sala o pangunahing espasyo ng sala na ngayon. Mayroon pa rin silang mga ito sa pader na nakasabit lahat. Nagtataka ako kung ano ito, pero ito mukhang talagang cool. Nga kayo, may dahilan kung bakit gusto akong siya maglakad dito sa unang lugar ay hindi lamang upang ipakita ito, pero dito mismo makikita mo kasing dami ng abo ng bulkan sa lugar na to ang aking nararamdaman, kasing taas ng abo ang aking emosyon. Gusto kong sabihin na parang isang talampakan ng abo ng bulkan. Kayang mo lang buksan ang pintuang ito at diretso sa likod bahay kung saan ang beach. Well, may ilang video home system tapes dito na siguradong nasira na. Magagawa nating maibalik ang mga ito sa dati. Sa tingin ko, ito na ang aking paboritong abandoned mansion so far. Ito isang mansion sa Hollywood Hills. At yung kagawa rin sa marmol ang hagdan. May puno doon, literal na tumutubo. Maraming pugad ng mga bubuyog. Sa ganun. Ang lalaki nun. Marahil ay nasa kisame ito, malamang may kinalaman dito ang punong ito. Marahil nang magsimula itong tumubo sa kisame, hindi na kaya ng kisame ang bigat nito bago tayo umakyat sa itaas. Kailangan nating suriin ang kwartong ito, itong kusina. Ito ay isang maayos na laki ng kusina. Alam mo, inasahan ko na mas malaki pa ang isang mansyon na ganito kalaki. Pero hey, meron kang lahat ng espasyo na kailangan mo dito. Meron pa rin tayong ilang sabon, hindi. Talagang nakakaloka to para sa akin. Meron tayong ilang gamit dito. Ang seremonya ng pagtatapos sa American University of the Caribbean. Diyos ko. Sino man ang nakatira dito ay nagtapos sa American University of the Caribbean. Ito ay isang nasulat ng paanyayan. Marami sila, nakakalungkot makita. Isipin kung sila ay nag-evacuate noong pagtapos, nawala ang tahanan at lahat. Palagay ko ito ang nagdala sa balkonahe. Marahil ito ay isang sliding door at sinarhan nila ito. Yes, pero tingnan mo dito sa pader. Meron kang 2 pintura na napaka-abstract. Hindi ko nga sigurado kung sino ang maaaring maging pintor. Nagtataka ako kung makikita natin ang pangalan na nakasulat doon. Sa tingin ko nakikita ko ang tag, kaya ito ang pintor. Kaya hindi ako sigurado kung sino itong pintor na ito, Stephen. Something Stephen Kyle. Pero ito ay original at marahil nagkakahalaga ng daan-daang dolyar. Kaya marahil libo-libong dolyar, alam mo kung paano mahal ng mayayamang tao ang kanilang sining Stephen Carroll. Ano man kung mangyari kang may alam mga kaibigan, mag-iwan ng komento sa ibaba. Ako? Sobrang curious ako, sana gumagana ang telepono ko. Gagamitin ko sana ang Google Lens ngayon para malaman ang presyo pero walang signal dito. Ano ito? Sige, tingnan mo yan. Parang isang deck ng mga baraha sa Chino. Baraha ba ito? Hayaan mo akong makita. Kasete ito, astig mayroon pa dito. Sobrang alikabok. Walang nag-alis ng alikabok nito sa loob ng maraming taon. Sa itsura nito mukhang
Mukhang talagang Hong Kong o maaaring pamilyang Chino. Hindi ko talaga sigurado, sa tingin ko, ang wika na nakasulat doon ay Cantonese, pero maaaring mali ako. Tulad ng sinabi ko, mahal ko ang bukas na layout ng lugar na ito. Malamang mayroon kang sala dito. Maaari mong isipin tulad ng malaking screen ng TV, malalaking luho ng mga couch. Ay grabe, ginagamit ko lang ang aking imahinasyon ngayon. Nagpapahiwatig sa akin na gusto kong manirahan dito. Sobrang sama. May isa pang pasukan dito sa likod, kung saan maaari tayong maglakad. Oo. At meron ding kwarto, alam mo ba, unahin natin tingnan ang kwarto ng malapitan at personal. Grabe, ang daming abong bulkaniko ang dumating dito. Ito rin malamang nakatumbas ng 2 or 3 talampakan ng buhangin ngayon sa ni kwartong ito. Merong pink na kama na nagpapahiwatig na baka babae ang tumitira sa kwartong ito. Meron itong kasamang banyo. Doon ang bubong ay bumagsak na dito. Mayroon kang sariling maliit na. Balkonahe talaga na maganda, maaari kang magkaroon ng pribadong sulok. Makikita mo ang dagat. Nakakatuwang marinig ang mga alon sa tabi mo. Napaka-relaxing ako. Maaring lang talaga. Magdala ng upuan at umupo doon ng ilang oras na nagmumuni-muni at nakikinig sa mga alon. Napansin ko rin ang isang maliit na gazebo. Maganda ito. Napansin ko na ito ay marahil dati ay isang maliit na hardin malapit sa hagdanang papunta sa 2 palapag dito. Mahal ko ang ginawa nila doon dahil siguradong maganda itong tingnan habang naglalakad ka papunta sa iyong kwarto. Ngunit ito marahil ang pinakamataas na palapag dito. Dapat nating tingnan ang kabilang panig pagkatapos nito. Meron kang natagong kwarto dito. Salamin ba yun sa kabila? Malaking walk-in na aparador. Mas maliit ito sa ibang mga kwarto pero ito ang pinakamahimbing sa mansyon. Isang album? May mga larawan ba? Hindi ito mukhang meron. Ito. Wala. Gusto ko sanang makakita ng mga larawan ng pamilya pero tignan mo ito. Isang kalendaryong Chino. Maraming ebidensya na nagpapakita na ang pamilyang Chino ay nakatira dito. Napakaraming pugad ng mga bubuyog. Gumagawa ng pugad sa lahat ng bagay. Wow, sige, unang senyales ng mga damit, mukhang pambabae. Meron pang ibang mga bagay dito, mas maraming cassette tapes. Maaring may mga recording ng pamilya na dati rito sa mga tapes na ito. Magiging cool na parang iproseso ito at makita kung ano ang maaring maligtas dito. Ibig sabihin protektado ito. Mama, isang palda ito, mukhang bikini ito. Nandito pa rin ang toothbrush. Maganda ito, mayroon na kang sariling maliit na patio o balkonahe lahat para sa iyo dito sa taas. Malamang nakita nila ang bulkan na nag-aalboroto bago ang pagsabog dito. Kaya kakatapos lang natin tuklasin ang bahaging ito ngayon ay punta na tayo dito. Kaya meron yung isang sistema core ng Singer, isang uri ng motor. Meron yung isang bagay na na-frame dito na mukhang mahalaga. Makita ito ay maaaring naging may-ari ng mansyon. Ano man ito kung ito ay na-frame kaya marahil ito ay mahalaga. Pumasok ang dumi sa loob. Hindi pa nga makakita ng kahit ano. Ikaw is ito falaking kwarto mo. Nangulitin kin na nagulat sa akin ay yung walaking ng pugad ng watt. Makikita ko tulad ng 3 pugad ng watt ngayon o higit pa.
Hindi na ako pupunta dito sa tag-init. Meron ka pang ilang damit? Dito mismo may mga pugad pa ng mga bubuyog sa kanila. Nash yung banyo, ito'y para lagi natin napakaluho. Ito ay talagang maganda. Nakatayong shower at ang bathtub ay nandito. Alam mo, mahal ko kung paano nila pinanatiling hiwalay. O ano ba yan? Sige, isang butiki at 2 palaka. Literal na naglaban ito sa hot tub na ito. Malamang namatay lang siya, bumalik at natagpuan ang kalendaryong ito na may petsang Pebrero. 1975. Literal na taon ng paglikas, may ilang sapatos na naiwan. Tingnan mo ito. Parang isang sertipiko mula sa Board of Trustees ng American University of the Caribbean, ang degree ng Honorary Doctor of Humanities. Ito ba ay literal na isang degree dito sa aking mga kamay? At merong tatak ng pag-aproba kaya ang taong gumamit ng atay ay si David R. Peterson. Hindi nila ito kinuha. Yan ay hindi makatotohanan. Ang degree na isang announce ay hawak ko na ngayon. Kumukopya ba sila nito? Paano mo maiiwanan ang ganitong bagay? Unang beses ko makakita ng degree sa universidad sa loob ng gusali ng banda. Ito sana ang pinakamagandang kwarto dito. Susubukan kong gawin hanggat kaya ko. Tingnan mo ito, isang bagong puno ang lumalago. Oh, talagang hindi tayo makakalakad dyan. Sobrang kahibangan yan. Narito ang banyo. Diyos ko, ito siguro ang pinakamarangyang kwarto dito.